Okay. So, meron akong napanood na video sa internet. Watch this. Ang babae bang may tattoo is red flag for you? Sa akin dun sa mga intimate part na tattoo. For Para sa akin, example? red flag yun. Bandang dito sa balak. Yun, dito, sige, oh. Oo. Bakit may ano ka dyan? Para pag dinodog style ka na. Ayun na. O kaya yun dito naman. Ba't pinapaganda mo tong part na to? Marami ka bang inaasang titingin yan? Ba't pinapaganda mo to? Ba? Saan dyan yung green flag na may tattoo? Saan part? Sa mga natatamaan ng araw. Green flag yun. Oh. So, I don't know kung napanood nyo na rin yan, yung kompletong video niyan, but hindi ito para atakihin kung sino man yung nag-post ng video na yun or gumawa or nandun sa mga podcast na yun. But I disagree. Kasi maraming reason bakit ako nagdi-disagree sa mga ganun. Kasi unang-una, most of the women na kilala ko na gusto magpa-tattoo or meron ng tattoo kahit sa anong part ng katawan nila, kahit sa intimate pa or kahit sa mga sinabi niya nga yung mga nasisinagan ng araw para masabing green flag. Minsan sila pa yung mature, sila pa yung established sa buhay, sila pa yung walang pakialam sa iniisip ng ibang tao and hindi nananakit or nangargabyado ng ibang tao. Siyempre, napakaliit lang, napaka-narrow lang nun para sabihin na mga kakilala ko kasi. Pero, nagdi-disagree talaga ako dyan kasi, so what? Right? Yung misis ko nga gusto magpa-tattoo sa dito malapit sa cleavage area. Pero, ano naman? As long as hindi naman siya, pag-usapan muna natin step by step. Kapag halimbawa, ang babae gusto magpa-tattoo dito sa may cleavage na area, di ba? Takpan yata yung mic doon ah. For example, ulitin ko. For example, yung babae gusto magpa-tattoo sa may cleavage area. Siyempre kapag ginawa naman ng mga tattoo artist dyan, doon muna tayo sa tattoo artist. Professional naman yung mga yan. Siyempre, tatakpan yung area na yon. May consent kung pwede ko ba hawakan to, this and that. Kasi hindi naman pupunta yung babae doon para magpahawak lang. Nandun siya dahil sa meaning ng tattoo and gusto niya magpa-tattoo and dahil sa art. So, yun. Wala na yun. Hindi i-exclude na natin yung part na may ibang makakita nung part na yun or ibang makakahawak nung part na yan. Professional naman yun eh. Mga doktor nga, pinapasilip yung private area nila kahit lalaking doktor yun. So, wala dapat issue dun sa bagay na yun. Going back tayo dun sa tattoo. Most ng mga babae, nagpapatattoo talaga sila dahil sa meaning. Dahil sa art. Dahil sa gusto lang nila. And they don't give a fuck kung ano iniisip ng ibang tao. Hindi dapat yun yung gawing basehan sa kanila dahil lang nasa intimate or medyo somewhat private part yung lugar ng tattoo nila. Hindi ko magets yung part na yun na bakit red flag yung ganun. Kasi nga, sabi niya, kapag nilalamutak daw or kapag dinodogi, ganyan, talaga ganun kababaw yung definition niya. Again, hindi to para atakihin siya. Opinion niya yun, napaka-shallow, pero wala. Yan talaga. May mga tao talagang hanggang dun lang din yung opinion. May mga tao talagang hanggang dun lang yung understanding nila sa bagay na yan. But it doesn't mean na hindi sila entitled para sa opinion nila na yun. Like, yun yung say nila, that's it. Wala na tayong pakailam dun. But, medyo, paano ba? Medyo mas gawin nating mature yung thinking. Okay? Walang masama naman. Walang masama. Talagang as in zero. Zero yung reason na masama magpatattoo or red flag kapag nagpatattoo sila sa part na yun. Not unless kung ganun talaga yung intention ng babae. Pero kung for the purpose na maging maganda, to feel beautiful, to feel sexy, and art,
tapos may meaning yung tattoo, or just art appreciation lang, anong masama doon? Okay? Hindi hindi ikakababa ng value ng babae yung placement ng tattoo niya. Napakawalang sense ng ganong klaseng thinking. Ang mas dapat ka ma-red flag, yung mga bound sa utang, palaaway, magulo, yan ang red flag. Yung mga red flag na sinasaktan ka, mga ganong klaseng babae. Pero yung tattoo lang, hindi ko alam kung ano pa, may iba pa silang gusto sabihin dun sa video na yun or kung ano pa yung mga naging napag-usapan nila, but based lang dun sa reel na pinost nila and placement lang ng tattoo yung red flag, wala talagang sense. Marami naman nag-disagree. Madami namang nag-disagree. Meron pa nga nakalagay sa comment section. So yung mga lalaki mga lalaki nagpapatattoo sa likod nila, ganun din yung ibig sabihin. Baka para sa clout lang din yun. Para sa clout lang din yun, kaya sila may mga ganong klaseng comment. Ganun naman sa internet ngayon mostly clout na lang. Clout chasers, gagawa ng hot topic. Well, sa akin naman, yung mga inaano ko rin dito, mga hot topic lang din or mga debatable na topic. Pero hindi para magsabi ng against sa talagang pinapaniwalaan ko. Baka yung nasabi niya na yun, dala na lang din ng immaturity or baka dala ng bad experience. Sabihin na lang natin ganun. Hindi ko kasi kilala yun kung sino yun Nakita ko lang din kasi yung reel na yun kasi pinost siya nung friend ko na tattoo artist, then actually artist ko rin yung lalaki na yun. Sabi niya, ito yung mga klase ng mga lalaki na ang sarap suntukin sa ilong. Parang ganun yata yung caption niya. Kung kayo tatanungin, ano sa tingin nyo? Tama ba yung sinabi niya na yun? Nag-a-agree ba kayo sa kanya? Red flag ba talaga? Paano yung mga babae na nagpatattoo sa cleavage na part nila kasi gusto nila mas tago. Ayaw nila sa mga extremities nila sa labas. Kasi visible, baka maapektuhan yung trabaho. Paano yung mga babaeng ganun yung reason? Gusto lang talaga itago dahil sa work. Dahil sa ayaw ng magulang, or ayaw makita ng ibang tao. Red flag, pa rin ba yung ganun? Walang sense. Comment down below din kung, by the way nga pala, kung meron kayong mga question, kung meron kayong mga hinaing na gusto nyo isama ko dito sa podcast, just comment down below or ilalagay ko yung email ko sa description ng video na to and isend nyo dun yung audio format. Isend nyo dun yung audio format ng mga katanungan nyo, mga gusto nyo sabihin, and then pwede natin i-include sa podcast para meron tayong extra na mapag-usapan. Sabihin natin parang question and answer kumbaga. Ano ba yung sasabihin ko kanina? Nakalimutan ko ito na yung sasabihin ko. Ngayon, kayo ba? Lumabas na tayo sa usapang tattoo. Ano yung red flag para sa inyo? Sa mga lalaki to, question to para sa mga lalaki. Ano yung red flag sa inyo na trait ng babae or meron yung babae? Sige, kung isasama niya yung tattoo, i-comment nyo na rin sa
sa baba. Sa akin, ano ba? Personally, ang red flag sa akin, binanggit ko na kanina yan. Bound sa utang dahil lang sa dahil pang Instagram life. Yan. Meron kasi nababaon sa utang dahil valid naman yung reason. But meron din nababaon sa utang dahil sa sugal and dahil sa Instagram life. Shh, tabi! Shh, 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 shh. Yun. Yun yung red flag. Ano pa ba? Red flag kapag ka hindi kasi ako mahilig tumingin sa past. Mga babae. Red flag yung palaaway. Skandalosa. Yan. Red flag yung hindi marunong sa bahay. Pero hindi naman para alilain. Kasi para sa akin, yung pagiging marunong sa bahay, ano yan sign of maturity. Ano pa ba? Yun lang. Ano mong ano eh. Ay, teka lang. Wait lang ah. May nakita na naman pusa to eh. Eh! Chacha. Dito. Hindi man ikaw yung sinasaway ko eh. Chacha. Dito. Balik ka dito. May nawala tuloy ako. Ayun. Balik tayo dun sa mga red flag na pinag-uusapan natin kanina. Yung red flag na opinion ko lang to hindi dapat maging red flag sa babae kung ano man yung past niya. Kasi imagine, baliktarin mo ulit yung sitwasyon. Mahilig ako sa ganito eh. Yung ilalagay yung sitwasyon sa isa, sa kabilang side para mas maging may sense yung conversation, yung debate or yung argument. Kung ikaw as a lalaki, ilalagay ka sa sitwasyon ng babae and then sasabihin nila na you don't deserve love dahil sa past mo. Makatarungan ba yun? Hindi, di ba? Imagine, hindi ka deserve mahalin dahil lang sa dark na past mo. Fucked up yun. Doon pa lang lugi ka na, talo ka na sa conversation pag ganun. Kung ayaw mo tanggapin, and then sure, then dapat ikaw din. Sige. Kung ayaw mo tanggapin na kung agree ka na dapat hindi ka mahalin dahil sa past mo, then by all means, gawin mo yun as standard ng red flag and green flag mo. Pero wala lang sense for me. Yung tattoo kasi maraming maraming posibleng meaning. Sa akin, yung mga tattoo ko, ang gusto ko talaga mapuno, ang gusto ko talaga maging full sleeve yung kaliwa. Pati hindi siya full sleeve actually, hanggang dito lang para lumabas pa rin yung definition yung aesthetics ng shoulders ko kasi medyo asset ko to eh. Ang gusto ko lang siguro medyo half sleeve pero puno. Sa kaliwang part, ito yung parang mga symbolism na nangyari sa buhay ko. Sa kanan, ito, kagaya nito. Mga art lang to na nakita ko sa internet na sobrang na-appreciate ko. Mahilig ako sa ganun. Mga red, black na tattoo tapos ang artistic nung dating. Ito nga dito, flower eh. Yun. Gusto ko yung mga ganong klaseng tattoo. Hindi ko naman naisip magpalagay sa cleavage, sa chest area, hindi lang. Pero pinag-iisipan ko magpalagay sa neck part. Comment down below kung tingin yung maganda or kung ano yung magandang idea ilagay sa neck na tattoo. Sa back, parang gusto ko rin magpa-tattoo sa back. So, ang problema kasi sa back, magpa-tattoo expensive. Gusto ko kasi pag nagpa-tattoo ng sa likod, isang buong art na eh.
medyo hindi ko kasi medyo mahina kasi ako sa tolerance pagdating sa yung mahahabang session ng tattoo. Like yung tipong magkakaroon ka na ng kulani. Dito nga lang yung tinatatuan ako dito. Meron na akong kulani dito sa may kilikili tsaka dito sa may elbow area. Feel ko nilalagnat na ako pag ganun. Meron din mga nagpapatato naman, mga birthday ng anak nila, birthday or death anniversary ng someone na special sa kanila, like parents, dating partner, mga ganun. Like, hindi ko talaga mag-gets yung argument na yun eh. Talagang, for clout lang talaga yun. Sa internet kasi ngayon, okay, sa social media, sa Facebook, kung gusto mo ng attention, say something na stupid. Kahit against pa yan sa sarili mong paniniwala. Kahit against pa yan sa sa standard mo, sa moral mo, say something stupid na magdodraw ng attention. Mas maraming attention, mas maraming clicks, mas mataas yung monetization mo. Ganun lang kasimple yun. Kaya ako hindi na ako nagpo-post ng private life sa internet. Hindi na, as in hindi na. Hindi ko na ini-include yung mga intimate moments, basta anything about personal life. Anything na ipopost ko yung mga muka ng mga taong mahalaga sa akin, mga mahal ko, hindi ko na pinopost yun sa social media kasi fucked up na yung social media ngayon. Lalo't ngayon napasukan pa ng AI. Kapag public figure ka, pag sinabi mong public figure, ibig sabihin government. Hindi naman, di ba? Pag public type of person ka na gumagawa ng content, prone ka sa pambababoy ng ibang tao. And yun yung ayaw na ayaw kong mangyari. Yung mga mababoy or magawa ng kung ano-anong, masabihan ng mga kung ano-anong bagay sa internet. And kagaya nga nung sinabi ko before na wala kang magagawa kung ano man yung sabihin ng ibang tao sa'yo sa internet kasi karapatan nila yun, freedom nga naman, and alam nga naman isa-isahin mo yan na ipagbablock or maging keyboard warrior ka dyan kasi awayin mo sila kasi inaway din yung personal life mo, maiging wag ka na lang mag-post. Yun naman yun. Maging private, kung ikaw yung someone na gumagawa ng content, somewhat gawin mo rin yung, i-separate mo yung pribadong aspeto ng buhay mo. Kasi yun yung pinakamahalaga dun eh. Respeto, hindi lang yung respeto sa sarili mo, respeto mo na rin yun sa mga taong mahal mo. Yun lang yun. Yun yung definition nun sa akin. Hindi ibig sabihin nun na kinakahiya mo sila. Hindi ibig sabihin nun na hindi ka proud sa kanila. Pinoprotektahan mo lang din yung pagkatao nila. And then the rest, it's up to you na. Kung gusto mong maging cloud chaser, kung gusto mong mag-mention ng mga bagay na magiging controversial ka, it's up to you na. Walang masama na doon. Opinion ko lang naman yun. So, lahat tayo dito may kanya-kanyang say sa bagay na yan. Yung mga tao kasi na nagagawa din nilang content yung yung mga partner nila, mga ganun. Hindi ko kaya yung ganun eh. Hindi ko kaya saluhin yung pwedeng sabihin and yung pambababoy ng internet. Iniisipan ko nga paano gawa ng reel to eh. Tinatamad lang kasi ako panoorin tong buong video na to tapos mag-cut ng clip tapos ipopost. Kumano yun eh.
gagawin siyang short or baka pwede i-post sa Facebook page. Someday siguro. Pagka naka-available na. So hindi lang naman ito yung account na minamanage ko. Hindi lang ito yung account na ginagawa ko ng content. After nito, mag-uumaga na. After nito, mag-shoot naman ako ng video para dun sa main channel ko about drone. So, doon na tayo naging off topic Nalayo na tayo dun sa pag-uusapan natin kanina na tattoo. Wala naman kasi kailangan pang deeper na pag-usapan dun para sa akin Kasi immaturity lang talaga yung ganong klaseng sinabi niya. Insecurity. Yan. Visit ko yung Facebook page nila. Ang dami dun mga iba pang bagay na binabanggit yan. Para silang nagpapakaano bugoy na koy-koy. Para silang parang pinipilit nila maging ganon. Babanggit sila ng mga bagay na basta maano talaga, masagwa panoorin. Like, hindi Yung iba lang naman, hindi naman lahat. Okay din yung ganito Kung kayo na, minsan, makikita niyo siguro minsan na parang nag-freeze ako. Kasi iniisip ko rin yung next na sasabihin ko kasi ayoko namang mahaba yung dead air. Pero okay din yung ganito na meron kayong medium para mabanggit kung ano yung mga saloobin nyo, kung ano yung mga natakbo sa isip nyo. Siguro sa iba, ito yung solution para sa anxiety. If you want to open up something, if you want na gusto nyo i-vocalize yung kung ano man yung nararamdaman nyo, do a solo podcast. Tingin ko, okay yung ganito. Kung ano man yung opinion mo, sa'yo yan, you deserve na sabihin yan, you have all the rights. Banggitin yung kung ano man yung natakbo sa isip mo. Wag magmamatter sa inyo yung opinion ng iba. Like, kagaya sa akin, yung opinion ko, taliwas dun sa sinasabi ng isang lalaki kanina. But, hindi ibig sabihin nun na hindi niya pwede sabihin yun. Mga ganun. Merong mga babae na kapag ka nagpapatattoo sila, yung malalakas yung dating. May mga, lalo na yung mga nagpapatattoo sila like halos buong part ng katawan. Angas na angas ako sa mga ganun. Forma tingnan. Hindi mo kailangan i-sexualize. Talagang maangas lang talaga yung dating nila. And for some reason, kahit mapa-lesbian, mapa-straight na babayan, ang astig talaga. Tattoo kasi, pag nagpapatattoo kasi, hindi ibig sabihin na dapat laging may meaning. Minsan, ano lang yan, appreciation lang yan sa art. Yun lang yung pinaka-meaning nun and dapat okay na yun. Hindi kailangan laging may malalim na ibig sabihin yung ipapatattoo mo kasi so what kung wala namang meaning to? So what kung nakita ko to sa internet, nagandahan ako, pinatattoo ko sa katawan ko, ang ganda. Kailangan ba may meaning? Hindi ganun. Yun yung lagi yung ita-take note, guys. Okay lang magpatattoo, lalo na kung may nagustuhan kayong image or picture sa internet. Hindi niya kailangan laging may meaning. Okay? And also, pumili rin kayo ng tattoo artist na credible. Yung somewhat established na. Pero meron din naman ako mga sinusuport na nagsisimulang mga tattoo artist pa lang. Kagaya nung kaibigan ko, si Nice Tats.
sisimula pa lang yun, so medyo mura pa siya maningil, tsaka kabrad ko din kasi. Oh. Shoutout sa'yo, nice. Kanina pa ako utot ng utot. Ang dami ko kasing kinain na kimchi. So, nag-iisip ako ng ano bang mapipigang topic doon sa tattoo na yun eh. Ayun, nga pala. Kapag nagpapatattoo ba kayo, anong klaseng kulay yung gusto nyo? Combination. Ako, mostly talaga gusto kong combination ng red and black. Kakaiba yung angas ng ganun. Lalo na kung medyo maputi ka. Ako, hindi ako maputi. Maitim talaga ako. Sa ilaw lang yan. Kaya siguro medyo light yung skin ko. Pero maitim talaga ako in person. Tapos, mas nagiging visible sa akin kapag yung pinapatattoo ko is combination ng black tsaka red. Maangas tignan for me. Lalo na kapag maputi ka, ay, legit. Maangas yung ganun. Hindi ko alam kung paano yung ibang kulay. Blue, yellow. Alam ko mas madali yata siya mag-fade. Ewan ko lang ngayon kung meron ng mga ink na talagang pangmatagalan. And yung sinasabi nila na magsasag daw yung tattoo mo kapag tanda mo na okay lang yun. Ano naman? Diba? Na-enjoy mo naman. Yan pa rin yun. Yan pa rin yung meaning ng tattoo. And kapag ka tumanda ka naman ka tas nagsag na yung tattoo, hindi naman siya talagang ganun pangit ang tignan. Nasa sayo pa rin yan kung paano mo dadalhin. Importante, you feel good. And hindi mo pagsisisihan yung tattoo na yun. And isa pa, ang akala kasi nung iba, lalo yung mga hindi pa nagpapatattoo, parang yung tipong araw-araw mo papansinin. Once na nagpatattoo ka na, parang wala na. Nandiyan na lang yan. Minsan unconscious mo na lang siya makikita or hindi na siya kailangan, hindi na siya everyday magiging parang shit, ng tattoo. Siguro for ilang days, for ilang weeks, maangasan ka, pero habang tumatagal parang wala na lang. Parte na lang din yan ng katawan mo. Ayun. Ano? Pagising-gising ka. Puyat to eh. Napupuyat siya kasi konting galaw ko lang. Nagigising siya agad. Ayaw naman niya lumabas. Kasama niya yung ibang aso doon. Gusto niya dito sa tabi ko matutulog din. Kaya bukas, mamayang umaga, mamayang tanghali, panay tulog to kasi ngayong gabi napuyat siya. Hindi siya makatulog ng buo. Paputol-putol yung tulog niya. So, ayun lang guys. Sinabi ko na kanina, please send. Ilalagay ko yung email ko sa description. I-send nyo kung ano yung voice. Kahit mag-record lang kayo ng kahit ano. Kung meron kayong katanungan, kung meron kayong mga bagay na gusto nyo pag-usapan, question and answer, lahat, send nyo. Hindi nyo kailangan magpakilala. Okay? Sasagutin ko yan. Tapos, ayun, yun lang. Give me a thumbs up. Hit subscribe. See you again next time. Peace.